Hi guys, so magandang araw po sa inyong lahat. Heto na mga bossing at ready na po for sale itong pinakabago po nating unit. This is a 2019 Mitsubishi Expander GLS Sport. 2,700 kilometers lang po ang natakbo niyan. Ito mga bossing, pakita ko po sa inyo. Kakukuha lang po natin ito last week. And ayan po, 2,700 kilometers. First owner, direct first owner po natin yan nakuha. So natapos na rin po natin gawin lahat ng mga issues, known issues nito mga bossing, kaya ready for sale na po siya. Ang unang issue po nito nung nakaraan is for registration na po, kasi one nga po yung kanyang ending plate, so pinarehistro na po natin yon. Kaya January 2027 po ang expiration po ng registration. Ngayon meron din po siyang mga minor scratches noon, so naipabuffing na po natin yan. Kaya makikita ninyo makinis na po yung ating unit. Ayan, meron na lang po talagang may mga naiiwan na mga dents and scratches na hindi na po matanggal ng buffing, kagaya nitong dent na to, na actually ito daw po is na daganan ng motor, nasandalan pala, sorry. Ayan, so ganyan po yung itsura niya. Ayan, pero overall mga bossing, wala po siyang bangga, wala rin naman po siyang malaking scratch, wala rin po malaking dent. Yung mga scratches na lang po na konti, kagaya nito. Ayan, so hindi na po kasi yan matatanggal kasi paint chips na po yan eh. Tsaka plastic part naman po itong mga to. And also lower part naman po yan ng ating sasakyan. Kaya ayan, may mga makikita po kayo. Yan po yung mga known issues natin dyan. Tapos ito pa, dito pa sa bumper, ayan. Itong mga to mga bossing, yan na lang po yung mga natitira kasi mga paint chips na po yan. Pagdating naman po sa dent, yung bukod doon sa isang malaki kanina, meron po isa rito, dimple. Ayun, nakikita nyo po ba yung dimple na yun? Yun, maliit lang po yan dimple na yan, pero hindi naman po siya paint chips. Ito dumi lang po to, dumi lang. Ayan, so eto mga bossing, na detailing na rin po namin. Makikita po ninyo malinis na malinis po yung loob nyan. Actually hindi naman po talaga marumi yung loob, medyo may mga konting dirt, pero originally malinis po talaga yung unit eh. Wala rin po tong history na nabaha, kahit tignan nyo po yung mga, ayan, mga tornilyo nung sa spare tire. Kahit dito mga bossing, wait lang, ayan, ayan, kung makikita po ninyo, pristine condition pa po lahat ng bolts and nuts nya. Ayan, kahit po yung mga bakal nung sa upuan, makikita nyo po. Kaya po wala po tong sign na nabaha po yan. Actually pwede rin po kayo magsama ng mechanic, pinaka trusted mechanic po ninyo kung gusto nyo pa-inspect yung sasakyan. Test drive, scan, pinapayagan po natin yon. 7-seater po yan mga bossing. Natutupi lang naman po tong third row. Ayan. Tapos dito mga boss, kompleto rin po. Kahit dito mga boss, napakalinis. Ayan po. Meron po yung kanyang jack. Tapos yung mga tools nandyan din po na hindi pa nagagamit. Halata naman. And kitang-kita nyo naman po kung gaano kalinis. Sa mga nagtatanong nga po pala kung legit ba na 2,700 kilometers, to mga boss, direct first owner ko po itong nabili. Hindi po ako bumibili sa hindi first owner. So eto po, kayo na rin po ang mag-judge kung legit nga po na 2,700 kilometers siya. Napapakita ko lang po sa inyo. Eto mga boss, 2019 model. Ang gulong niya 33rd week of 2019 pa issued. Okay, ito yung manufacturing date niya. Tapos tingnan nyo po yung kapal ng gulong. Ayan, tingnan nyo po kung gaano kalalim pa. Halos nakikita nyo pa po lahat ng tread marks. Ayan, ang lalim pa po ng tread marks. Bridgestone, and 2019 yung manufacturing date. Yun yung pong maigi kung gaano pa po kakapal yung pinakagulong niya. Halos wala pa rin po talaga siyang bawas. And good thing po dito, original paint po yan mga boss, buo. Wala pa pong nare-repaint dito, wala pa pong nare-retouch. Dito, pakita ko rin sa inyo yung pinaka brakes nya. Ayan, yung pinaka rotor nya mga bossing, halos wala pang kayod. Pantay na pantay pa mula rito. Hindi pa sasabit ang kuko ninyo. Kung kakapain nyo naman yung disc brake, ay yung mismong brake pad, sorry, sobrang kapal pa po. Original pa po yung brake pad nyan mga boss. Yan pa po ang original nyang brake pads mga bossing. Okay, tapos dito naman tayo sa engine. Ayan, makikita nyo po, ayan, nakapagpalit na po siya ng battery, yes. Actually isa po yan sa mga issues pa niya, hindi pa ako nakakabili ng battery, pero pwede na po nating i-negotiate yun. Pwedeng ibawas po yung presyo sa battery, or pwede naman po ako na yung bibili. Depende po sa negotiations natin. Tapos yan po, malinis na malinis po yung kanyang buong engine bay.
Bagong change oil na rin po yan ngayong January. Nagpa-change oil po siya sa isang gasoline station. Okay. Tapos, ano pa ba? Dito tayo sa loob mga boss para makita nyo rin po. Ayan. Sa body, wala po akong masyadong ginalaw dyan. Wala po akong pinalitan. Talagang as in yan po yung original state niya nung nakuha ko po. Makikita nyo po yung mismong sidings niya. Ultimo yung mga markings nung kanyang sidings. Halos wala pang nabubura, maayos na maayos pa yung kanyang sidings. Tignan nyo naman po yung upuan, maayos na maayos, walang punit, walang lukot. Tignan nyo naman po, kahit po dito sa manibela mga bossing, ayan, ubara natin yung manibela. Tignan nyo naman po, ayan. Tapos kahit yung cambio na napakaayos pa. Actually ito lang yung napansin ko nung time na kinuha ko to. Nabura yun dito niya kasi ang nangyari daw po dyan mga bossing, natuluan daw yan nung car freshener, yung sinasabit sa ganto. Kaya hindi po ako bumibili ng mga ganong car freshener parang oil based something. Pag tumulo po kasi dito sa mga ganto yon, alam naman po ng mga ibang nakagamit yon, nakakatanggal po talaga ng pintura. Nung natuluan daw po yan, ayan, hindi nila napunasan agad. Tapos nung time na pinunasan nila, ayan na, sumama na yung pintura. Okay po. Dito rin sa loob mga boss, ayan po, makikita nyo po kung gaano po kalinis. Kahit yung mga apakan, marumi lang mga bossing kasi naaapakan Ayan, pero malalim na malalim pa po yung tread marks ng mismong mga apakan. Ayan, 2,700 kilometers. Meron na rin po pala siyang in-install na, kanya rin po yan, QCY na dash camera, 3 channel na yan. Meron din dito sa loob, pero sa likod, and meron din syempre sa harap. Ayan o, front, yung rear niya, tapos ito yung interior. Ito pa yung loob ng ating sasakyan. Ayan. Bali first owner, direct first owner po nito, ako po ito nakuha. Kaya kahit po tanungin natin sa mismong first owner kung ano yung mileage nito nung nakuha ko po sa kanila. Siya naman po magpapatunay na 2,700 kilometers yan. And anyway, kahit magsama po kayo ng mekaniko, wala pong problema sa akin. Kahit saan po natin ipa-check, okay lang naman din po. Yan po yung kanyang interior, yung kanyang upuan. Ito mga boss, pakita ko po sa inyo lahat. Na lahat po yan in-inspect ko kung meron ba siyang sign na nabaha. Tingnan niyo po yung mga tornilyo. Ayan. Kahit po yung mga foam ng upuan ang puputi. Ayan. Kahit po dito mga boss, kung kaya nyong buksan at kalikutin, ayan, makikita nyo po kung gaano kaputi. Ayan. May video rin ako mga bossing na binaklas ko yung glove box. Hindi ko lang mabuklas yung glove box ngayon dahil yung owner type jeep ko masyadong dikit Hindi ko mabuksan yung pinto. Pero malinis na malinis po yun. Check nyo na lang po yung video ko nung kinuha ko po to. Makikita nyo sobrang linis pa po. Kaya wala po tong sign. I can assure you mga boss na hindi po to nabaha. Regarding bangga mga boss, wala rin po. Hindi rin po ako kumukuha ng bangga. Ito mga bossing, money back guarantee po tayo mga boss kapag napatunayan ninyo na may history to ng bangga, nabaha, o kaya mga boss kung tinamper ko po yung mileage, kung hindi totoo na nung kinuha ko to is 2,700 kilometers, money back guarantee po tayo kasi may video po ako nyan. Kinuha ko yan, tsaka kahit iharap ko po sa inyo yung mismong first owner, alam po niya 2,700 kilometers lang po itong expander na to. Okay, so sa mga interested po mga boss, mag PM na po kayo sa page. Ang asking price po natin dito mga bossing sa Mitsubishi Expander na to is 698,000, pero negotiable pa po yon upon viewing. Medyo maganda-ganda po tayong mag-discount kapag cash. Sa financing naman po, pag-usapan na lang po natin dito, pero maganda po pagtatawad po kayo sa personal po ang ating tawad. Okay, cash and financing mga bossing available po. Salamat po.